So ayun, kumusta mga lods? Welcome sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Dwin DM. So andito ako ngayon para i-review yung binili kong RTR from Japan. Ito gawa ni Sir Paulo Serio. At in-order ko to siguro October or September. So nakuha ko siya by December. So medyo matagal lang waiting kasi maraming ginagawa si Sir Paulo, maraming naka-line up sa kanya. And so far naman okay naman yung items, yung unit na pinadala niya sa atin. So ayun, umpisa tayo sa ating review about the RTR. Bale, sinendan niya rin ako ng copy, ng specification about nung car na RTR, about dito, kung ano yung mga nakakabit. So, umpisa tayo sa front. So, front, naka auto track single spring sliding siya. So, ito yung auto track single sliding. So, ayan siya. Tapos, naka 2mm slide, 104.5 width. So, ito siya. 104.5 width yung lapad niya. Brace and lowered na rin yung roller mounting niya. So, ito yung lowered niya na naka-brace. Ito yung bracing na ginagawa niya. Itong block na to. Yan. Tapos naka 13mm DAR, double aluminum rollers. Bale, CNC na to, dual color, black and champagne gold. Medyo nahirapan yung pipinta dito sa champagne gold kasi malimit, maputla yung pagka-black. Nahirapan sila dito sa gold. So nakaraming try sila. Tapos dito sa ilalim sa brake setting niya, meron siyang movable na 9 degree. Ito, yan. Movable siya, so naka double sided lang siya. Pwede mo siyang tanggalin, move mo palikod kung doon mo makuha yung setting. Or ito, kagaya nito, medyo naka move front siya para pag dating niya sa slope, contact agad siya. Tapos ito, napalitan ko na dati, blue brake siya. Pinalitan ko na ng brake kasi ng pink brake kasi medyo napakabilis. Tapos chassis niya MS Pro na fluorescent yellow. So naka suspension na rin siya, version 2. Suspension niya na version 2. So para okay naman, goods. And then elevated na rin yung chassis niya sa rear and front na 1.5mm. Ito siya. Ito. Saka yung sa rear na elevated din. Ito. Tapos naka-gear notch na rin yung chassis na dito. So hindi sa sumasayad pagka gumagalaw yung suspension. As all flat bottom. Sa rear naman, naka auto track anchor din siya. No side to side movement. Rigid lang siya. Pero itong pang recovery lang yung nagmo-move. Bale, naka-brace din yung rollers niya ng... Tapos, naka 13mm dual color din, same sa front, black and gold, champagne gold. Overall, roller base niya, 140mm. So, from here to dito, 140mm. Wheel set, naka carbon reinforced pin type Pierce.
And low prick medium 23mm 8.2mm width yung tires. So ito yung lantern niya. Napili ko is Neo BQS na cowled. So ito siya. So bale meron siya ditong sa front, meron siya ditong adjuster para sa angle ng rollers. So dagdag ng isang spacer para mas naka-tilt. So yun yung paliwanag nyo sa akin na pwede kong gawin na adjustment. Tapos sa brake, pwede kong ibaba yung rear. Ilipat siya dito sa sa lower base ng plate or nandito sa taas. Nakagamit ako ng medyo mas makapal na brake pad. So overall okay naman yung naging takbo niya, hindi pa nga lang nakaka-podium. Pero konting adjustment pa makukuha rin. So shoutout nga pala kay Sir Paulo Serio na siyang gumawa nito. So sa pricing inabot ako dito ng 25,000 pesos. 25,000 pesos. All in na yon. Bale, shipping, hindi pa kasama doon. Pero, worth it yung 25k. Maganda. Tsaka quality yung pagkakagawa. Sinusubukan ko siyang kopyahin na ngayon. Pero medyo mukhang matatagalan pa ako sa pagkopya nito. Medyo masinsin ang pagkakagawa at pulido. Yun kasi yung mahirap gayanin eh. Yung gawang pulido. More on practice pa. Makukuha din. So yun lang mga katams. Sana ay nakatulong ako sa product review na to. Thank you and God bless. Happy racing.